Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa bakit ko ipinagpapaliban ang mahalaga. So, tanungin natin yung mga sarili natin sa mga tanong na ito. Kung alam kong mahalaga ito para sa kinabukasan ko, bakit ko pa rin ito ipinagpapaliban? Meron ba tayong mga tanong na ganyan? Siyempre meron. Pero doon sa mga wala at mga focus sa sarili nila, and saludo ako sa inyo. Pero siguro karamihan sa mga tao, including myself, tinatanong din sa sarili ito, tanong na 'to. Kung alam kong mahalaga ito para sa kinabukasan ko, bakit ko pa rin ito ipinagpapaliban? So, tanungin ulit natin yung mga sarili natin. Ano ang mga bagay na alam kong mahalaga pero hindi ko agad ginagawa? Para sa akin, ang mga bagay na alam kong mahalaga, siyempre, una yung ah, pagseseryoso mag-aral. I have this burning desire din na alam ko sa sarili ko na kailangan kong magseryoso mag-aral. Kasi yung pag-aaral, diyan ka magle-level up. Diyan magle-level up yung isip mo, yung puso mo, at kung paano mo i-present yung sarili mo sa ibang tao. At yun naman yung pinakamahalaga sa lahat, kung paano mo ipapakilala yung sarili mo, kung paano ka magsasalita, kung paano ka maglalakad. At para sa akin, ang pinaka magandang image na made-develop sa pagiging maalam o pagiging knowledgeable na tao ay maging isang mabuting tao. Sa lahat ng gawain niya, una-una sa pananalita, sa pagkalaw, sa pakikitungo sa ibang tao. Yun yung pinakamaganda. And hindi mo naman yun malalaman kung hindi mo hindi mo malalaman yun kung hindi ka mag-aaral, di ba? So, ito pa yung tanong. Ano ang pakiramdam ko kapag iniisip kong simulan ang mga ito? Ah, Unang-una, yung tanong na ito, ah, sobrang related ako. Ang unang-unang nararamdaman ko is namo-motivate ako. Yun yung motivation eh, parang day one, motivated ka, parang exercise lang, gagawin ko 'to lahat, meron akong schedule, lahat na. Pero pagka day 2 okay pa rin, pagka day 3 parang mabigat na. Lalo na pagka day 4 minsan nawawala na nga, eh, balik ulit sa level sa day 1. But siguro, kailangan ko yung, um, ayusin sa sarili ko na maging consistent hanggang sa dulo. At kung meron akong dapat fokusan, halimbawa yung study ko, yun lang muna. Wag mo na yung iba kasi nakaka-distract yung iba. Na mas napaglalaanan mo yun ng oras kaysa dun sa focus mo talaga at the moment. So, kailangan din ng mastery siguro talaga. So, ano ang tunay kong dahilan? Katamaran ba? Takot o pagiging komportable? Siguro dun sa pagiging komportable na akala natin na meron pa tayong oras pero hindi natin alam na everyday na wala tayong ginagawa, nakukulangan yung um, oras natin at tumatanda tayo at yung brain cell natin siguro hindi na din ganoon ka gusto na mag-aral kung paulit-ulit na lang ito na hindi nag-aaral. So dapat baguhin ito sa sarili. Ano ang mawawala sa akin kung magpapatuloy ako sa pagpapaliban? Siguro yung oras. Time is so precious sa dapat um, hindi yun dapat na sinasayang. So,
dito, meron dito mga nakalist na paano natin ito malalampasan. Unang-una, simulan sa loob lamang ng 5 or 10 minutes. Kung tinatamad ka na gawin yung dapat mong gawin, simulan mo lang ng 5 minutes. Kung tatamarin ka pa rin after 5 minutes, okay, wag mo nang gawin. Pero kadalasan na nangyayari ay kapag ginawa mo na yun ng 5 minutes, tuloy-tuloy na yun. Kasi ang mahirap lang naman ay yung 5 minutes talaga, ay yung pagsisimula talaga. So number 2, hatiin ang malaking gawain sa maliit na bahagi para hindi ka ma-overwhelm, no? So number 3, alisin ang mga distraction bago magsimula, lalong-lalo yung cellphone. Talaga yung pinaka-distraction. So number 4, huwag hintayin ang ganang magtrabaho. Kahit wala kang gana, kasi simulan mo lang yan, 5 minutes, simulan mo at makikita mo na ganado ka na. Kung tatamarin ka pa rin, magkape ka, no? Kung hindi ka pala kape, just push up, no? Push up. Or parang gawin mong ah, pagpawisan ka para magising ka or mag-stretch ka, kahit anong kailangan mong gawin. So dito, Islamic reflection, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ah, translation na ganito, hindi ganito yung pagkakasabi ng Rasulullah. So, ito yung sabi niya, sa translation lang. So, samantalahin ang 5 bago ang 5. So, ito yun. Unang-una, ang iyong kabataan bago ang pagtanda. Kailangan lang talaga. Minsan lang tayo bata. So, dapat gawin natin yung kung ano yung tama. At ang pinakatamang gawin ng isang ah, mabuting bata ay mag-aral ng mabuti. Yun talaga yung ano, kung masyado ka ng matanda para sa sarili mo, kung masyado ka ng late para sa sarili mo, never give up learning. Kasi yung learning sa ano yan, sa bata ka pa hanggang pagtanda, dapat nag-aaral ka pa rin. So, ang iyong kalusugan bago ang karamdaman. Siyempre ngayon kung nakikita mo na malusog ka, samantalahin mo yun, bago pa yung magkaroon ng karamdaman. Ang iyong kayamanan bago ang kahirapan, ang iyong kalayaan bago ang pagiging abala. Mga bata pa tayo, wala pa tayong ano, medyo matanda na ako, meron na akong balbas. So, kailangan na ring magseryoso talaga. At ang iyong buhay bago ang iyong kamatayan. Ito yung pinaka the best talaga na advice, na samantalahin mo yung buhay mo, na dapat kung mamamatay ka man balang araw, mamamatay ka mamamatay ka bilang isang mabuting tao, bilang isang mabuting alipin ni Allah, bilang isang mabuting um, anak, bilang isang mabuting kapatid, bilang isang mabuting kaibigan, at bilang isang mabuting tao sa community, na kapag sasabihin yung pangalan mo, ang masasabi ay ang taong yan ay isang mabuting tao. Tandaan natin, ang oras ay isa sa mga biyayang madaling mawala, ngunit hindi maibabalik. So, huwag nating sayangan yung oras natin. So, ito na yung panghuli, no? Hindi tayo kadalasang nabibigo dahil wala tayong kakayahan. Ito yun talaga, no? Madalas nabibigo tayo dahil masyado nating ipinagpapaliban ang mga bagay na alam nating dapat nating gawin. So, huwag nating ipagpaliban. Ang pinakamagandang oras para magsimula ay hindi bukas, ito ay ngayon. Ito ngayon, hindi yung bukas na. Bukas na yan, Monday na lang yan. Or sa 8 AM na lang yan. No, hindi. Ngayon yung magandang magsimula. So, tanong natin sa mga sarili natin, yung mga bagay na ipinagpapaliban mo ngayon, sinimulan ko na ba sila o patuloy ko pa rin silang dinadahilan o hindi ginagawa? So, yun lamang. Maraming maraming salamat. Wa ila liqa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.